Sa isang mundong puno ng iba't ibang muka, wika at karanasan, may mga kwentong hindi naririnig at may mga boses na madalas lumulubog sa ingay ng karamihan. Ngunit sa bawat kwento may aral, sa bawat pagkakaiba may kabuluhan, at sa bawat tinig may puwang. 20 taon nang nagtatrabaho sa iisang kumpanya sa Amerika ang ama ng isang Pilipino. OFW, masipag, walang palya. Kahit may blizzard, pumapasok. Kahit pagod, hindi nagrereklamo. Kaya naman, para sa kanyang mga puting superior, siya ay isang asset na hindi nila kayang mawala siya. Iba't ibang lahi ang nagtatrabaho sa kumpanyang iyon. Mga puti, itim, Indiano, Latino, pero ang mga Pilipino raw ang pinakapaborito dahil sa sipag, sa disiplina, sa dedikasyon. Isang araw, humingi ng 3 linggong bakasyon ang mga Indian at Puerto Rican na katrabaho ng kanyang ama. Hindi sila pinayagan dahil daw tamad ang kanilang lahi. Pero nang ang ama niya ang nag-file ng vacation leave, agad itong inaprubahan. Sa mundong pantay-pantay, minsan ang respeto at oportunidad ay nakabase hindi sa pagkatao, kundi sa persepsyon tungkol sa kung anong lahi ka kabilang. Si Emil, isang fresh graduate. Bago, masigla at puno ng ideya. Bagong salta sa isang tradisyonal na marketing company na unti-unting nalulugi. Dahil hindi na bumibenta ang kanilang lumang paraan ng pagpropromote. Nag-propose si Emil ng bago, content na may humor at jargon ng kabataan, makabago, relevant. Isang ideyang pwede sanang magligtas sa kanilang kumpanya. Pero, tinanggihan agad ito ng direktor. Ang sabi, hindi to aligned sa core values. Pero ang totoong dahilan, dahil siya'y bago. Junior creatives lang. At hindi raw dapat siya nang hihimasok. Sa halip na yakapin ang sariwang ideya, mas pinili ng kumpanya ang conformity kaysa innovation. Isang paalala na minsan ang inclusion ay nagsisimula sa pakikinig. Isang Reddit user ang nagbahagi ng kakaibang karanasan. Hindi raw siya nakaranas ng panlalait o racism sa ibang bansa. Pero ramdam na ramdaw niya daw ang pagiging estranghero. Hindi dahil inaapi siya, kung hindi dahil hindi niya nararamdaman na siya ay kabilang. Doon niya naisip umuwi sa Pilipinas, sa lugar kung saan hindi niya kailangang baguhin ang kanyang anyo para lamang maging siya. Sa parehong post, may isa pang nagkomento. Ang tunay na integration ay hindi pagsama sa kapwa Pinoy abroad, kundi sa aktibong pakikilahok sa lokal na komunidad. Makipag-usap, makihalubilo, makisama sa local way of life. Dahil ang belongingness, hindi lang hinahanap. Ito'y pinaglalaban. Ang komunikasyon ay hindi lamang isang plataporma upang magpabatid ng mensahe. Isa rin tong paraan upang kumilala ng ibang kultura at maintindihan sila. Tunay na mahalaga ang komunikasyon upang magkaroon ng pagkakaisa ang bawat tao. Ang pagkakaiba-iba o ang diversity ay lumilikha ng espasyo para sa pagsasama-sama ng iba't ibang pananaw, kultura at pagkatao. Ngunit nakita rin natin ang kabilang mukha nito. Kung paanong nagkakaiba-iba ang kultura o etnisidad
Kapag nagsama-sama ay maaaring magkaroon ng tensyon, pagkahambing at paglitaw ng mga stereotype. Sa dulo ng araw at kahit ano pa mang kwento, iisa lamang ang tanging tumatakbo sa ating isipan. Saan nga ba tayo nararapat? Ang pagiging kabilang sa isang komunidad ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo o sa lahi. Bagkus ito'y hindi kasukat-sukat. Ito ay nararamdaman sa tuwing may nakikinig, tumatanggap at kumikilala sa atin bilang tao. Kaya marahil ang totoong tanong ay hindi kung saan tayo kabilang, kundi paano tayo makikitungo sa isa't isa.